Balot naman tayo ngayon. Amen. Amen. Ate Aw. Ate Aw. Genesis. Magandang umaga sa ating Panginoon. Nasabi na tayo sa Pangako at pag-usapan sa kanya ng Panginoon Diyos. Umako tayo sa Genesis 17, verse 14 hanggang 27. Salihan po tayo. So, ready na po ba tayo? Amen. Okay. 14. Ang sino mang lalaking hindi tuwi ay ititiwala sa inyo lahat sapagkat hindi siya tungkol sa ating kasunduan. 15. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, tungkol naman sa asawa mo si Sarai, hindi mo na siya tatawag si Sarai. Kundi mula ngayon, Sara na tatawag mo sa kanya. 16. Sapagkat siya'y pagpapalain ko, magkakaanak ka sa kanya at siya'y magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari mula sa kanyang mga salinlahi. 17. Ngunit nagpanilabra si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak pa ba ang isang lalaki na 100 taong gulang na? At si Sarah, naglilihit pa siya na ngayon siyam na taong gulang na. 18. At sinabi niya sa Diyos, bakit hindi na lang po si Ismael ang magmamana ng mga ipinangako ninyo sa akin? 19. Kaya sumagot ng Diyos, hindi ang asawa mo si Sarai ang magkakaanak ng isang lalaki na tawagin mo siyang Isaac. Magkikipagtipan ako sa kanya sa kanyang lahi magpakailanman. Ang kasunduang ito sa mga lahi niyang magpakailanman. Tungo naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain mo siya at pararamihin ko rin ang kanyang lahi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang salinlahi. 21. Ngunit ang aking ipan sa iyo ay magtutupad kay Isaac at isusilang ni Sarah ang isang Ipapanganak ni Sarah si sa Isaac sa ganitong ganitong panahon. sa susunod na taon. 22. Pagkasabi nito, hilitan ng Diyos si Abraham. 23. Sa araw-araw na yun, ayon sa utos ng Diyos, tinulad ni Abraham si Ismael at lahat ng lalaki sa kanyang sabayan, maging mga liping pinanganak doon o binili. Ang mga liping binili niya. 24. Si Abraham ay siyam na taon na nang tuliin. 25. Ay Ismael naman ay 10 taong gulang. 26. Tinuli sila sa parehong araw. 27. Sa basagan At habang ding araw na iyon, pinuli ang kanyang mga alipin. Saan? ang Panginoong Diyos ang dalagan para sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Amen. Yes, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita mo ito, O Diyos. Dahil po, Panginoon, ay nagpapasalamat, O Diyos. Sa lahat po, Panginoon, Lord God, hallelujah. Salamat sa mga salita mo, at kami po, Panginoon, O God, ay nagpapapagbabasa oras na ito, Panginoon, Lord God. Kami po ay tumutulong, Panginoon, sa iyo, Lord God, na, Lord, ang gabi nito, Panginoon, Lord God, ay unawa, O Diyos, ang aming may taas, maparangalan, at mapapusihan sa gabi nito, Panginoon, Lord God.
siya, Panginoon Lord God. Hallelujah, O God. Hallelujah. At Lord, ganun din po, Panginoon, ang kanyang kalusugan, ang kanyang mga pamilya, Panginoon, at po namin, Panginoon Lord God, sa iyo, O Diyos. Lord, ikaw po nakakaalam, O Diyos, ang aming pastor, Panginoon Lord God, ang spoken prayer niya, Panginoon Lord God, ay po nakakaalam kung ano po, Panginoon, mga panalangin niya sa iyo, Panginoon Lord God. Hallelujah. Lord, hallelujah. Salamat po, Panginoon Lord God. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Hindi po, Panginoon, ang mga tatayo sa amin ito, Panginoon Lord God. Alam po namin, O Diyos, O God, na Lord, samahan mo ang bawat sa amin. Ganun din po, Panginoon, ang music team na pamunan, Maya, Panginoon, O God, na Lord, ay po nawa, Panginoon, na mapuntan, na itaas sa amin ito, Panginoon Lord God. At Lord, samahan mo po sila, O God. Hallelujah. Ganun din po, Panginoon, sa mga kapatiran po namin, Panginoon Lord God, na wala pa rin po, Lord, samahan po sila, Panginoon Lord God, na makarasin sila ng maayos dito, Panginoon, at sa mga nanonood sa gawain nito sa online, Panginoon Lord God. We pray, O Lord, na tipuin mo ang puso nila, Panginoon, ang bawat marinig nila, Panginoon, dito, Panginoon Lord God, ay mahila sila ng mga salita mo, Panginoon Lord God, na managin sila na magpunta, Panginoon Lord God, hanapin ka nila, Panginoon Lord God. Hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah. Kaya Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na po, Panginoon. Kami po, O God, ay nagpapasalamat po, Diyos, binabalik po namin at patuloy po ang sabat at dakila at pagluwalhati sa kanilang pangalan. In Jesus' name. Amen. Amen. So, ipagpapalala natin po. Iya sa Gawa, chapter 13. Until from 1 to 12. Hindi na kami mga kapatid? Amen. Gawa, chapter 13, verse 1. 12. May mga propeta at mga guro sa iglesia sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinatawag ni Maitim, Lucio na taga Siren, Manaen na nakababata ni Herodes, na pinuno ng Galili, at Saulo. Verse 2. Habang sila ay makakayunin o nakagayon, sinabi ng banal na Espiritu sa kanila, talaga ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo, dahil may ipadagawa ko sa kanila. Nilaan ko sa kanila. Verse 8. Pagkatapos nilang mag-ayun at manalangin, tinatag nila sa dalawa ang kamay, at sila ay pinahayo na. Verse 4. Kaya kung sila po Bernabe at Saulo, Sila Bernabe at Saul ay napunta sa Pinaluhan doon bakit mula sila sa roon isang nagbayad barko sila papunta sa patungo Cyprus. sa Cyprus. Kahit nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga at mga Hudyo roon. Katulong nila si Juan sa kanilang gawain 6. Iniinit nila ang tulong hanggang sa kapin sila sa bayan ng Pablo. Ay nakakasalita ko na isang muling salamita parang kasuwaring ang kanyang pangalan. Ang pangalan niya ay Bar Jesus. 7. Kaibigan ito ni Gobernador Sergio Paulo, isang lalaking matalino. Ipinatawag ng gobernador sina Bernabe at Saulo sapagkat nais niyang marinig ang salita ng Diyos. 8. Pero pinaglalagyan sila ng salamangkero si Elimas. Ito ang pangalan ng si Bar Jesus. Sa wigang Grigo. Kinuha niya ang lahat ng paraya ang ang gobernador. gobernador kay Jesus. 9. Si Saulo na tinatawag rin Pablo na buskos ng Espiritu Santo ay tumitig kay Elimas. Verse 10. Anak ka ng Diablo, kalaban ka ng lahat ng mabuti, panay pandaraya at nagluloko ang ginagawa mo. Lagi mo na lang binabaligtad ang mga tamang pamamalaan ng Tungkol sa Panginoon. Panginoon. Ngayon, paparusahan ka niya. Magubulag ka at pansamantalang hindi ka makakakita ng liwanag. Noon din naramdaman ni Elimas na parang tinakpan ng maitim na ulap ang kanyang mga mata. At siya'y naghanap ng tao aakay sa kanya. Sabay-sabay sa verse 12. Sumagat tayo ang gobernador ng mga kaibigan at sumagat kaya siya Tungkol sa Panginoon.
Panginoon. Sa Panginoon. Hallelujah. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Welcome po sa Full Gospel Ministry dito po sa kanilang PAE sa Baptist Church. No? So, magandang gabi po sa ating lahat. Sa ating gabi na, tayo muli mo magpupuri sa ating Panginoon. Napakasal na magpupuri sa ating Panginoon. Amen? Amen! Sa problema, magpupuri. Sa kailangan magpupuri. Sa kailangan depresyon, magpupuri ko rin, di ba? Sa kailangan tayo ay magpupuri dahil yan ang nakakalugod sa kanina ng ating Panginoon. Sa tayo magpupuri, ay nalulugod po ang Panginoon sa ating buhay. Amen? So, amawin po tayo mga kapatid, gamitin natin yung bibig natin, yung kamay, even sa paa. No? Kung gusto sumayaw, sayaw. Kung gusto tumalaw, sa pagpapay sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Sayang
And we honor you in Jesus' name. Tayo lahat ng sabi na, Amen. Amen. Ang word natin tonight ay makakuha sa Psalm 42, mga 5 to 11. Eh, yung isa po yung sermon natin sa isang koro. Alam niyo yung koro? Alam mo ba yung koro, brother Craig? Di ba galing ka kumanta? Puro. Tayo na magaling kumanta. Yung koro. Diba? Tayo na hindi magaling kumanta. Ang kaya natin sabayan, hindi yung first verse o yung second verse. Ang kaya natin sabayan, yung yung chorus. Diba? Ito, ang talagang na sermon natin ngayon is wow, so sick. Ano ah? Kaya wala sa baby. Upgraded. Ang talagang pinamagkat ang masyado dito dahil yung choro ay malungkot ang taig. Kaya nga, ito ang talagang niya kasi sa sarili niya, sa Lord, bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagbabagabag? Yan ang malakaan. Yan yung choro niya. Bakit nababalang tayo? Kaya nang papalil yung choro niya? O hindi? Di ba parang Biyernes Santo? Malungkot. Diba? Parang, bakit ako malungkot? Bakit ako nababagabag? Tandaan natin sa ano, Benji, na itong aklat ng awit, hindi mga prayers. Mas maraming sinulat yata si David. Hindi ko alam kung itong Psalm 42 ay sulat ng David. Wala naman sulat sa taas na of David eh. Kaya ang hindi ko sabihin, itong mga kanta na ito ay iba't-ibang expression ng mga mula sa lahat, papuri, manang Benji. Tapos pangalawa, manang Gemma, yung nasa sa loob mo. Kaya maganda ang salmo mo, o mga awit, kasi dahil pinakita niyo yung human emotions. Pagka binasa mo yung tihiling, o yung pinakita niya kung may sinasabi niya doon, kunwari galit siya doon sa kaaway niya. Ang pinapalala niya, sana maging byuda ang asawa niya. Kaya yan ang prayer ng salmo. Ang tanong natin, Sir Roderick, tama ba yung prayer na yun? Sana maging byuda ang asawa niya. Sa atin, ng leader niya, sabi natin na hindi niya matagagal sa Lord. Pero dito sa pagkakasaya ng buong awit, may mga prayer siya na galit siya sa kaaway. Galit siya sa kaaway niya. Ang tanong, bakit nakasulat yung ban? Bakit nakasulat na dito sa salmo na sinusumpa niya yung mga kaaway niya? Ito ang maikling sagot, Ate Ami. Ang maikling sagot, Ate Ami, dahil ang awit ang book of Psalm ay nag-i-express ng human emotion. Not necessarily correct emotion, no? Not necessarily godly emotion. Yung emotion, pag galit, galit. Hindi yung galit. Yung galit, galit. Yung makita mo sa loob at sa labas. At gusto ba ng Diyos yun? Yung pag-galit ay galit. O, gusto niya kahit galit ka ay naka-smile ka galit. Yung totoo, galit ka galit. Ano gusto niya? Yung totoo, dahil ang sabi ng Bible, God is a God of truth. Kaya ayaw niya ng sinungaling. Di ba? Alala ko lang nagalit si Lloyd sa akin. Ano ko na, it's okay. Diba? It's acceptable emotion. Kung isa kasi, we tend, as human beings, we tend to repress or suppress our emotions. Correct, Martin? Sometimes so that we don't appear to be rough or rude, we tend to be kind even though we're angry inside. Have you ever tried that in your life? Or
You're angry that you're smiling. You're that was right that. Did that, ano na yung gawin sa'yo natin? Galit ka, pero ayaw mo pag-iwas, di ba? Kaya, tahimik ka na lang, smile ka, sa loob mo, pero magpapakasama. At parang sinusumpa ka na, no? Diba, kung minsan meron tayong mga emotions na gano'n sa third, at ang book of Psalms, ito ang gusto ko sa book of Psalms, ano siya, very truthful. Hindi niya sinasabi dahil bawal niya pag-pray, hindi niya pag-pray, hindi pag-pray niya. Ha? Gusto ko sabihin, na bawal niya pag-pray na mag-pray ang asawa. Hindi yun dapat pag-pray ng mga born again. Pero gusto bakit nakapasulat sa book of Psalms? Dahil nga ito expression ng mga nararamdaman. Pag yun ang nararamdaman mo, ang gusto mo sabihin mo. Bakit si sister kailangan sabihin? Para hindi sasabog. Minsan, yan, naalala ko, di ba may mga pangyayari sa Gladys na mga pakamatay ng mga kabataan. Di ba yun, ibang mga kabataan na hindi kaya i-express yung masaya sa sarili nila sa social media. Pero sa loob, sila namamatay na, no? Hindi nila maamin sa iba yung pinagdadaanan nila sa loob. Pero ang pinapakita nila sa pasado, sa labas, ay masaya, no? Active, no? Pero sa loob, ay susong-susong pala siya. At anong nangyayari? At kung extreme na, ito ganun na nangyayari, ang ginagawa ng mga kabataan, may kilod lang, suicide, di ba? May kang manood ng bibita. Ito ang pagsabi ng bibita manood ko. Sabi niya, mas maigi na daw yung sakit sa labas kaysa sakit sa loob. Dahil yung sakit sa loob, pag nasugalan ka nito at naghilom, tapos na. Yung sakit sa loob, hindi mo makahingi. Kaya ang ginagawa ng mga iba, para matabunan yung sakit sa loob, hindi nalagay nila sa labas. Dahil isip nila, at least ito hindi. Ito, hindi. Diba? At ano at bakit ka pumunta dyan? Dahil napakalaga yung mga kapatid ng mental health. Alam ba yan? Mental health ay kalusugang kaisipan. Kung isang ko sa'yo, Sister Rose, yung utak natin, empty tayo sa labas, people work. Inside. Pero yung utak natin, hindi na, no? Dami mong dala-dala, tapos yung utak mo, parang napapagod. Ano yung mga napapagod yung utak? Wala sa lahat, pag nagtatawa, pag nag-utak, ano yung ba yun? Ito ang masakit sa utak. Nagpapahinga ka, ang utak mo hindi mo kaya. Natutulog yung katawan, pero naging yung gising. Ano, ibig sabihin, kaya pag gising mo, hindi sa ikaw ay na-refresh, pero sunod ka pa rin. Dahil, pagod yung utak. Yan din sa Book of Psalms, sabi niya, ito ang tanong niya, ito yung koro. Kasi yung koro, ano yung koro? Ano nasa natin kanya? Kinakaos na. Kasi na mga worship leader, itong tawag sa kanila, gusto yung koro. Ulit yung koro, no? Basis ako. Kung kaya nyo ba? Dente, huli na ito. Kaya siya ng gawin niya. Dahil yung plano kayo. Dahil gusto natin part, yung koro. Yung koro dahil madali sa bayan, no? Pero ang koro nito, madali sa bayan, pero dala-dala yung koro niya. Bakit ako napapagawa? Sige ba sa inyo natin bakit pinaka? Ayaw? Kabila. Magagamit siya. Tanong yung koro niya eh. Maganda yung tanong ito, Ceci. Hindi ko alam kung tayo muna sa
sarili mo. Pero, tanongin natin sa sarili. Bakit nga ba ako, mahal na piligaw? Bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Purihin ko kayo muli, aking Diyos at tagapagligtas. Nangingina ang loob ko. Ako'y parang tinabunan ninyo ng malaking alon na umuuhog na parang tubig sa talon. Kaya dito ko muna kayo inaalala sa paligid ng ilog ng Jordan at Hermon sa bundok ng Misa. Bundok ng isa. Di ba, nakita mo yung chorus niya, Ceci? Sabi niya, bakit ako nalulungkot? Ano ba ba? Di ba? Kanina, sinagot ko ito, kung bakit siya nalulungkot siya, at nababagabay, bakit nga tinalit ka na bakit siya nalulungkot at nababagabay? Sige nga, kung naalala mo. Nawala siya sa Lord, number 1, number 2. Nawala siya. Hindi na siya nakakapagpapuri sa Diyos. Nawala siya ng, umalis siya sa Lord, nawala siya sa Lord. Nawala siya ng ministry. Hindi nakakapagdala ng mga tao sa templo. Nawala siya ng ministry. Kaya nalungkot siya at nagbabagabag. Pero lagi siya sa Lord, sa sila, ano sagot niya? Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Dapat ibalik ko yung aking pananampalataya sa inyo. Diba? Na ang sentro ngayon ay hindi, ang solution ay hindi doon sa paligid niya, kundi yung relationship niya with the Lord. No? The Lord. Sipurihin ko kayo muli. Israeli. Nagpupuri na ba siya kanina? Hindi ba? Di ba? Muli. Ibig sabihin, nagpupuri na siya kanina. Pupurihin ko kayo muli. Nagpupuri na siya kanina. Nagpupuri na siya. Magpupuri siya uli. Pero bago siya nagpuri, ano niya sa Israeli? Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nababagabag? Di ba? Pwede pala yun, sa Joan, na bago ka magpuri sa Diyos, huwag ka lang muna, no? Lord, bakit ako nalulungkot? Bakit ako nababagabag? So bakit kailangan tanongin ng Lord, bakit ako nalulungkot at bakit? Kasi saan tayong mga Joan, hindi natin kilala kung sino tayo. Hindi natin alam kung anong source ng loneliness natin. Kung anong source ng anxiety natin, dalawa ba kayo? Kaya, kung isa kailangan natin tanongin ng Lord. Tama ba natin na, bakit nga ba ako nagkakalito? Anong pinanggalingan nito? Ay, dapat alam mo yung tanongin ang Diyos, bakit nandun ka sa sitwasyon niyo? At alam, maraming dahilan kung bakit tayo malungkot. Diba, isa sa mga reason kung tayo malungkot, dahil wala tayo kasama. Ito ba, kasi may kamang kasama. Ito ang masakit na kapitamanan at Ate Anani. Masakit na kapitamanan, may kasama ka, pero malungkot ka pa rin. Diba? Hindi ibig sabihin na may kasama ka, ay masaya ka. Diba? Barigilan yun, sa kalong. Hindi totoo. Ang totoo, kung maligaya ka, kasama mo ang sarili mo, totoo maligaya ka. Totoo maligaya, maligaya ka ba mag-isa? Maligaya ka ba pag kayo ay mag-isa? May araw na lulungkot ka? Siyempre, mga tao tayo. Pero ano natin ako kasi, Sir Akala naman single, single ka ba? Yes po. Kala naman single, pag nag-asawa mo sa'yo. Nakikita ko asawa mo, hindi naman siya masaya. Bakit kaya masaya? Hindi lahat ng nag-asawa mo saya. Diba? Akala naman iba, pag nag-asawa mo saya. Ay, I wish. Diba? Pag totoo yun, hindi makikita sa akin yung melody. Diba? Pero mga kapatid, hindi na alam, kung hindi ka masaya mag-isa, hindi ka magiging masaya pag may kasama. Yun yung tuklibad. Si ano, may lecture sa akin kagabi si Melinda, Nishi. Sabi niya, sa ulam, yung mga matanda nagkakasama,
Bakit? Kasi companionship. Tawagin ka na lang sa companionship. Kailangan ng yung kasama. Masarap kayo kasama. Masarap kayo kasama. Sabi niya, hindi. Ako. Yes. Depende. Depende sa sitwasyon. Depende sa kasama mo. Nakon. May mga reasons kung bakit, malungkot ang tao. Hindi yung sabihin na may partner ka ay masaya ka. Kung minsan, Companionship. kung minsan yung kasama mo, dahil sa'yo ng na-wish mo sana, ito pala ang gagawin ko pag nag-asawa, sana hindi ko na lang tinutupan. Kaya parang, pagsisisi ng tao natin ito, dahil kung sa pagdando ka, dahil yan ang sabihin natin sa regalo, Asa huli ang Subo. napagnapaso ay, luluwa. hindi ganon, hindi ganon ang tulong sa atin, no? Kahit mainit, luluin mo. Kahit napasok ka. Dahil, alam dyan, napasubok. Sorry, no? Tuloy mo na nanghihina ang loob ko. Sabi niya, nanghihina ang loob ko. Ako'y parang tinabunan niyo ng Malaking ano. Diba? Parang uwan? Diba? Parang bagyo? Ako'y parang natabunan ng malaking Tino. At sino nagtabon daw sa kanya? Kay Ate Koy? Tinabunan? Yun. Ang Panginoon. Nyo! Yun. Sino ang tinutukoy niya? Panginoon. Ang Diyos. Ako hindi lang po na yun ang malaking alam. Kung minsan, pag tayo yung pinagdadaanan sa Dalis, ang nasa isip natin, yung pinagdadaanan natin galing sa Diyos. Alam mo ba yan, sa Dalis? Kung minsan yung pinagdadaanan mo, ay, actually, pinadala ito ng Diyos. Diba? Parang yun ang interpretation natin palagi. Pag meron tayong trial sa buhay, isip natin, Lord, bakit ako? Diba? Bakit ikaw ang pinadala? Sino pagpagay ba? Diba? Kung minsan ang nasa isip natin, ang lahat ng nagdadala natin ay pinapadala ng Diyos para sa atin. Ito ang matagpuan ko sa Gladys. Lahat ng nangyayari sa ibang ng mundo ay nangyayari sa lahat. Yung pangyayari sa akin, nangyayari na sa iba, nangyayari sa iba, nangyayari sa buong mundo. Amen. Hindi exclusive yun para sa iyo. Amen. Si Job ay may sulat sa Bible at Janet. Job na katulad niya hindi may sulat sa Bible. Dahil lahat ng tao dumaranas sa atin. Meron ba exempted? Wala. Meron exempted. Patay na. Nasa mental. Alam mo kung sino exempted? Yung mga patay na, hindi na nagsasabi. Tapos yung mga nasa mental. Ibig sabihin, yung mga accepted din, no? Pag namatay na tayo, hindi na tayo magsasabi rin. Ano ka ba magkakasakit? Patay ka na. Isa, pagka wala ka na yung utak, dementia o Alzheimer, hindi mo na alam yung mga problema. Pero mga patay,
Pagkain nyo naman yun. Anong falls na ang talon na napunta mo? Pagsanghan falls. Ako nag-raya yung pagsanghan falls. Sabi niya, parang kanya pamunan ng tubig, na parang tubig sa talon. Walang hinto. Tuloy-tuloy yung aking paghihintay ng loob. Sabi niya, kaya dito na lang muna ako sa paligid ng Ilog Jordan. Nakita siya naghanap siya ng place na mas tahimik. Ate Den, na walang talon, no? At walang alon. Hindi sa Mediterranean Sea, kundi dito sa may ilog. Ilog Jordan. Doon sa may bundok ng Hermon. Nasa mo ba yan, Sir Loris? Bundok ng Hermon. Tapos sabi niya, sa bundok ng Mizar. Yung Mizar na yan ay parang maliit na kapitbahay ng Hermon, maliit na din. Na kahit na sa malaking bundok o sa maliit na bundok, mas okay pa kaysa dun sa mga lugar na may mga malalaking alon. At yung alon, nag-represent ng lumadagas sa kanya. Suffering, no? At ibig sabihin ng Sir John, no one is exempted. O lahat tayo dumaan. Sabi ko, minsan, yung kung ikaw, mabigat, yung lugar, magsarap, pero lahat dumaan. Hindi tayo exempted. Pero sabi niya, kahit nasa ka, nasa Ilog Jordan, nasa Kalibig, o nasa mataas na doon, tulad ng Hermon, umaling. Kung sa malakit na bundok ng Mizar, kahit nasaan ka, dapat ay alalahanin mo na ang Diyos ay palaging kasama. Ito tayo sa verse 8. Saan natin sa verse 8. Sa araw Panginoon, manatiligaw. Sa araw, Panginoon, pinakita niyo ang iyong pag-ibig. Kaya sa gabi, Awit ko ng namin sa inyo. O Diyos, nagbigay ng buhay ko. O Diyos, sa aking batong panluman. Ako'y nagtatanong, bakit mo ako kinalimutan? Bakit kinakailangan pang magsusa ako sa pang-aapi ng aking mga kaaway? Sa araw daw, sabi niya sa araw Panginoon,
and we think God is somewhere out there. Malayo, no? Sa God, hindi siya malaki. Malayo. Totoo ba yun? Kasi malayo ang Diyos. Lumayo ba ang Diyos? Kahit kailan, hindi lumayo ang Diyos. Ang pangalan ng Diyos at Ao ay Emmanuel. Emmanuel Elohim. Emmanuel. With us is God. With us. Not there. With us. Sa Tagalog, kasama natin ang Diyos. Wala natin namin dyan. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kahit masunod ka pa, nandun pa rin siya. Totoo ba yun? AC? Kahit masunod ka, nandun pa rin siya. Kahit malulunod ka, nandun pa rin siya. Pasurayaan niya akong malulunod. May mga nalulunod nga eh. Ang kailangan ko sa surprise sa akin yan, hindi namatay, hindi niya makikita ang Lord. Kasi wag muna! Talaga, yung mga professor natin dito sa UHL na naman tayo. Malalakas na tatalino na nagpasa sa Bible. Pag namatay, gusto mo namatay kasi si Professor Fan. Sasabihin ni sa Pilipinas, pag di namatay, hindi niya makikita ang Lord. Sabi ko, madaling ang magsalita ng Pilipinas. Dahil yan ang edad mo, pagdating mo sa Pilipinas, tignan natin kung Pilipinas na statement mo. Iwan natin pinula na nandiyan na yung pintuan ng kamatayan. Hindi ko alam kung hindi ka iiwas. Hindi ko alam. Di ba may minsan alam mo na may kaalam na ka. Kaya alam niyo yung mga naghihinalo, ayaw mo pag-ibigay, ha? Pinanawa ka mo pa rin yung last breath mo. Dahil ayaw pa sumuko. Kaya talaga natin natin sa Bible si Jesus Christ pag siya ay mamatay and He gave up the ghost. Hindi siya tayo mga tao, yan ang ano natin, di ba? Ang tradisyon, pag ginawawalan ng hininga. Habulin mo. Kaya sabi niya, pag-ibig, galaw, diba? That's normal. Yung ang katawan mo, nag-react ka, naghahanap siya ng hangin, diba? Si Jesus, isa. Sabi niya, He gave up the ghost. Ibig sabihin, inirelease niya lang. Bago siya nag-release, sabi niya, into your hands, I commit my spirit. Nag-pray siya, Lord. Father, uwi na ako. Eto na. Ang tao, gusto natin mag-survive. Gusto natin umabot ng 120. Diba, Kim? Ayaw natin mamatay sa agad. Apa ng mother? Kaya sabi ko kayo sa Randy, ako kami naglalakad ng gabi. Sabi ko, saan mo pa yung mga ako? Hindi na nakagilid dahil ako ang condition ng heart. Pero sa loob ng pusa, nadat na ko pa yung kay Manuel, kay Jose. Parang gano'n na kayo kasi yung mga ako. Kaya pagka sabi ko kayo, hindi siya, malalaki na yung mga anak niya. Pwede na, kay Joshua, kay Makmak, kay Limpa, talagang hindi ko ba nagkaasawa? Kasi naman sa nagagawin na bata ka pa, sakay lang na yung ako mo, no? Hindi na yung kunwari ang ako'y papangalapak sa kung hindi ko na Totoo. Hindi mo mahal. Oo, baka hindi na ako makakita. Kasi hindi ako Hindi mo makita kung maganda Hindi na. ka na makakita, di ba? Pagka kayo matanda na
sa chord. Ganyan ba talaga yung kanta? Di ba talaga yan, yung chorus? Hindi, kung saan ang first verse muna, tapos chorus, second verse, chorus, dito sa New Jerusalem, ulit-ulit na chorus. Ang ending ay chorus. Right? Last 3 lines. Dito, last 1, 2, 3, 3 lines din. Yung last 3 lines, hindi yung palaging inuulit palagi. At kahit na ang ending ay medyo parang Viernes Santo, palagi niya inuulit yung tatlong line. Una sa kanya, bakit mo ba ako nalulungkot at napapagaba? Meron siyang tanong palagi, no? Natanong niya, bakit ako nalulungkot at napapagaba? Na, may dalawang perspective natin kaya tinayin ng niche. Una, tinatanong niya sa sarili niya, bakit kaya ako nalulungkot at nababagaba? Gusto niya malaman yung reason. Or, bakit ito ay chorus? Bakit ako'y nalulungkot at nababagaba? Kahit na ito ang kalagayan ko, ako'y nagtitiwala sa Diyos. Kaya parang mas maganda yung tono na gano'n, na kahit ko na mapagabag at nalulungkot, ako'y magtitiwala pa rin sa Diyos. Nakita mo yung pagkakaya ng ending na kahit paghiwalayin natin yung dalawang line, kasi susunod mo yung pangalawang line, dapat magtiwala ko sa inyo. Di, parang ganito ang dating. Bakit ako nalulungkot at nagabagabag? Magtitiwala ako sa inyo. Meron siya kaagad solution doon sa question niya. Amen. Kasi niya, hindi ako magtitiwala sa inyo. Pupurihin ko kayong ang keyword ay muli. Tanda niya, ibig sabihin, itong salmo na ito ay pagpupuri sa Diyos sa gitna ng discouragement. Pagpupuri sa Diyos sa gitna ng ikaw ang pinagdadaanan. Ibig sabihin, kahit meron palang problema kang pinagdadaanan, pwede ka pa rin magpupuri sa Diyos. Amen. Pwede pa rin magsabi ng hallelujah kahit basket. Pwede talaga yung mangyari, malamang pa pa rin, na kahit maliit ang sahod ko, hallelujah pa rin. Yan gusto ko, amen. Diba? At yung minsan, nakadepende na yung aming hallelujah sa sitwasyon natin. Nakadepende talaga yung sinasabi ko. Ang mga Israelis, especially yung mga volunteer, pag nananalo sila, yes, Elohim! Yes, Elohim! Pag natatalo, Elohim. Makadepende ating Gemma yung presensya ng Diyos sa kalagayan nila na ito. Ganun ba yun? Stability? Pag masaya may Diyos, pag hindi masaya walang Diyos, meron o walang kaligayahan, meron pa rin Diyos. Hindi na mabago. Diba? Sabi ng Bible, Jesus Christ is the same. Yesterday, today, hindi na mabago ang Diyos. Kaya kung minsan may mga pinagdadaanan tayo, at yung pinagdadaanan natin, ay sa Dios, yung mga pinagdadaanan natin, ay hindi lang sa iyo. Ang lahat ng sa amin, nangyayari sa lahat. Kaya meron akong question na ayaw kong sagutin, Sister Van. Dahil mali yung question. Nasaan ang question? Why is suffering happening to good people? That's not true. Suffering is happening to everybody. Not only to good people. To good and bad. Pastor, bakit good and bad? Dahil ang suffering, ang nilahanap niya, buhay. Ate Ami, patay na, walang suffering. Ate Delia, wala pa akong nakita patay na
nag-complain na siya na hirap na suffering. Nakita ka na, nakatay, nag-complain na, hirap ako sa suffering. Ang alam ko, spiritual, yung kapatid sa palimutan, hindi siya bakit ako sila pa? Ako yung nag-imbalsa ko sa lola ko, hindi niya na kaya sinipa. Ako gusto kong sumipa doon sa imbalsa ko sa lola ko. Patay niyo. Ano doon mo din? Ano niya? Meron sa si lola sa kama. Hindi ako kung saan sa lola. Gusto mong basa mo yung ako. Sabi sa mga gusto din pag ikay wala na, tapos na, wala kang sakit. Kaya ayaw kong sagutin yung why suffering happened to good people. Because it's a lie. There's no such thing that the good people always suffer, or the bad people always suffer. Everybody suffers. But look, kailangan mo malaman yung meaning. Ang meaning, ay pag ikaw ay may hininga, hindi ka exempted. Yun ang meaning. Kasi pag akala mo, when you think, Martin, when you think that you don't suffer, you're exempted from suffering, then suffering come over your life, you get overwhelmed. You start to ask, why me? Why not you? Because suffering happens to everybody. Not only to me, or to you, but to everyone. And it doesn't choose anybody. Lahat tayo, adiman. Hindi lang ako ang magsasuffer. Ikaw din. O siguro ako muna, mama ikaw din. Minsan hindi naman tayo, kunwari yung mga salanta ng bagyo. Alam mo nakita ko sa kanya, makapag-order kayo ng hindi, tinamaan ng bagyo. Yung bagyo hindi niya inimos yung, ay, worry yan, hindi ako dadal. Kanina ako, sa kanya na, may ulan mo, yung order kayo kami, ulan doon sa place namin, hindi mo natin ulan din. Parehas. Alam mo ba yes, naulan. Parehas. Ngayon, kumisan, di ba iba? Sir Gladys, kumisan, di ba iba? Uy, ulan! Di ba iba? Ulan! Naman. May ibang reaction natin sa ulan. Di ba? Sa Iran, nagpipili sila ng ulan. Dito sa Israel. Sa Pilipinas, hindi na. Bakyo na naman. Baha na naman. Pinawag umulan. Pero ulan din yun. Nako. Bakit sa ulan? Pero may ibang reaction natin. Diba? Tayo ko isa. Kung ikaw ay mature believer na, ito ang gagawin mo. Ang gagawin mo, tatalin mo ng Lord. Lord, bakit ako nalulungko? Bakit ako napapagaba? Magtitiwala ko sa iyo. Mag-praise and worship ako. Meron yung ganun na solution. Yan ang dati solution. Pero meron din, bakit ako napapagaba? Bakit ako nalulungko? Ganun. Saan ba pwede gumagawa? Pero meron din yung solution. O yung may iba, para makaiwas sa realidad ng buhay. At mga maganda, sa Pilipinas, para ma-solution mo kayo na, mababawag ka. Nako. Hindi mapapaayos ang utak mo. Hindi mo masusolve yung problema mo. Saan mo ang dali? Sa panandali ang panahon, Johan, mapapagay mo yung pain. Kaya kung naalis na ulit, ano hanapin mo? Yung dopamine, yung ulit. Gusto mo ulit makakain. Kasi yung pagka-ikay, hindi mo naiisip yung problema. Pag hindi mo naiisip, sabihin mo, ay, wala akong problema. Sir Erin, habang nakakalimutan ko ba yung problema ko, wala na akong problema. Kalimutan ko lang. Pero pagkatapos ng hari, babalik ka sa realidad, nandiyan pa rin. Kaya nung tawag
Casper. Iyakin, Panginoon, na ma-appreciate namin ang ginawa ninyo sa cross. At hayaan yung ginawa ninyo sa cross ang magbigay buhay sa amin at magbigay ng palakasan sa amin. Upang itong kaligtasan namin nasa puso ngayon ay malipahagi din namin sa iyo. We love you, Lord, and we thank you. We thank you that in the midst of suffering, you are there. You are still our Emmanuel. In Jesus' name, tayo lahat ay tumayo. Amen. And let's leave the thing in.
Christmas na naman. Las Curos. Kamusta ang